Pirmahan mo na ang mga papel na iyan, Winona. Ayoko nang mag-aksaya ng bawat segundo ng buhay ko sa isang babaeng hindi man lang kayang bigyan ng tagapagmana ang pamilya Montenegro. You are a failure as a wife, and frankly, I am tired of pretending that I still love you. Ang boses ni Mateo ay malamig pa sa yelong nakalagay sa mga baso ng mamahaling wine sa paligid. Nakatayo si Winona sa gitna ng engrandeng bulwagan ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Suot niya ang isang itim na silk gown na binili niya para sa gabing ito, ang kanilang ikasampung anibersaryo ng kasal. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na sobre. Ito sana ang kanyang sorpresa para kay Mateo, ang katibayan na binayaran na niya ang huling sentimo ng utang ng kumpanya nito gamit ang lahat ng natitirang pera mula sa pamana ng kanyang yumaong ina. Ngunit ang sorpresa ay nasa kanya. Sa harap ng kanilang mga piling panauhin, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, hila-hila ni Mateo, si Althea. Ang babae ay nakasuot ng hapit na puting damit na lalong nagpatingkad sa umbok ng kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi agad dumating, sa halip isang nakabibinging katahimikan. Ang bumalot sa pandinig ni Winona, para siyang nakalutang sa ilalim ng malalim na tubig. Nakikita ang pagbuka ng bibig ni Mateo, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng sarili niyang puso sa kanyang lalamunan. Naramdaman ni Winona ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang sobrang hawak niya ay dahan-dahang nalamukot. Ang bawat salita ni Mateo ay tila mga karayom na unti-unting itinabaon sa kanyang balat, hindi sapat para pumatay agad, kundi sapat para saktan siya sa bawat paghinga. Napatingin siya sa kanyang biyenan si Doña Consuela na nakaupo sa gitna ng bulwagan na tila isang reyna. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matanda, tanging pagkadiri at tagumpay. "Huwag mo kaming tingnan ng ganyan, Winona," wika ni Doña Consuela habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. "Hindi namin kasalanan na baog ka. 10 taon kaming nagtiis sa iyo dahil sa utang na loob sa pamilya mo, pero sapat na iyon. Althea is carrying the next Montenegro heir. Yan ang hindi mo kailanman maibibigay. Now be a lady and sign those papers. Huwag mo nang hintayin, nakalad ka rin ka namin palabas ng pamamahay na ito." Isang malutong na tawanan ang narinig mula sa mga kamag-anak ni Mateo na nakapaligid. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa buong katawan ni Winona. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya para sa lahat ng sakripisyong ginawa niya. Para sa mga gabing hindi siya natulog para lamang ayusin ang mga gusot sa kumpanya ni Mateo. Para sa mga alahas na isa-isa niyang ibinenta, para lamang hindi sila mabangkarote. Lumingon si Mateo kay Althea at hinaplos ang tiyan nito sa harap ng lahat. Ang haplos na iyon na dati ay para lamang sa kanya, ay ngayon ay naging pinakamasakit na sampal na natanggap ni Winona sa buong buhay niya. Parang may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao, ang tuluyang nawasak, naging abo na hinihipan ng hangin. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, dahil ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang makita nila siyang umiyak, kundi dahil sa sobrang galit na nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Dahan-dahang lumapit si Mateo at inihagis ang gintong ballpen sa ibabaw ng mesa sa harap ni Winona. "Sign it, Winona. Inubos mo na ang lahat ng pasensya ko. You are nothing but a dry tree in a garden that needs life. Get out of my house and get out of my life." Tiningnan ni Winona ang ballpen, pagkatapos ay ang mukha ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili sa loob ng isang dekada. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot at ang bawat bahagi ng kanyang puso ay tila dinidikdik ng libu-libong tonelada ng pagtataksil. Sa isang iglap, ang lahat ng alaala ng kanilang masayang pagsasama ay naging mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Kinuha ni Winona ang ballpen. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Ang lamig na nadarama niya sa kanyang puso ay lumipat sa kanyang mga daliri. Pinirmahan niya ang dokumento nang walang pag-aalinlangan, bawat stroke ng tinta ay tila isang sumpa na ibinabaon niya sa pangalan ng mga Montenegro. Pagkatapos dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mateo, walang takot, walang pagsisisi. Tanging isang madilim na kailaliman na hindi kailanman masusukat ng sino man sa silid na iyon. "Tapos na tayo, Mateo." Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit bawat salita ay may talim ng isang labaha. "Pinapalaya na kita sa kasinungalingang binuo mo. Pero tandaan mo, ito ang mansyong, ito ang kumpanyang kinatatayuan mo, at ang pangalang ipinagmamalaki mo. Lahat ng iyan ay binuo ko.
At sa oras na humakbang ako palabas ng pintong iyan, asahan mong kasama kong lalabas ang lahat ng swerteng inaakala mong sayo. Tumalikod si Winona habang ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog sa kanyang likuran. Hindi niya nilingon ang kanyang biyenan o ang babaeng may dala ng tagapagmana. Habang naglalakad siya patungo sa malaking pinto ng mansyon, naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa labas. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Nang makarating siya sa dulo ng mahabang driveway, narinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na gate ng Forbes Park sa kanyang likuran. Ang tunog na yon ay tila isang pinal na hatol. Nakatayo siya sa gitna ng dilim sa ilalim ng bumubuhos na ulan, walang dalang kahit ano kundi ang basang damit sa kanyang katawan at ang nagngangalit na apoy sa loob ng kanyang dibdib. Bakit ba ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng buhay ang siya ring kukuha ng lahat mula sa kanya? At sa gitna ng lamig ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat na ba ang 10 taon ng pagdurusa para sa isang pagsilang na sisira sa lahat ng kanilang itinayo? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Winona ay tila maliliit na karayom ng yelo na pilit na tumatagos sa kanyang kalamnan. Ang itim na silk gown na kanina lamang ay simbolo ng kanyang rango bilang asawa ng isang Montenegro. Ngayon ay basa mabigat at nakadikit sa kanyang katawan na parang isang malamig na shroud ng kamatayan. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa kahabaan ng madilim na kalsada ng Forbes Park. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng tunog ng kanyang mga sapatos na puno na ng tubig. Ang mga naglalakihang mansyon sa kanyang paligid na may maliliwanag na ilaw at mainit na tahanan ay tila mga higanting nanonood at nangungutya sa kanyang pagkatalo. 10 taon, isang dekada ng kanyang buhay, ang itinapon sa loob lamang ng isang gabi. Sa gitna na ng dilim naramdaman ni Winona ang bigat ng katahimikan. Walang sasakyang humihinto, walang kaibigang tumatawag. Ang lahat ng mga taong kanina na lamang ay humahalik sa kanyang pisngi at pumupuri sa kanyang kagandahan ay tila naglahong parang bulan nang magsimulang gumuho ang kanyang mundo. Doon niya naintindihan ang malupit na katotohanan ng kanilang mundo, ang katapatan ay may presyo. At ang isang reynang wala ng corona ay mas mababa pa sa dumi sa kalsada. Iha, Winona! Isang mahinang boses ang tumawag mula sa madilim na sulok ng isang malaking puno ng acacia. Huminto si Winona at lumingon. Doon nakatayo ang matandang si Nanay Rosa, ang punong tagapangalaga ng mansyon na lihim na lumabas sa gate. Ang matanda ay nanginginig din sa lamig, pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang manipis na shawl ang isang payong at isang maliit na plastic bag. Nanay Rosa, anong ginagawa niyo rito? Mapapagalitan kayo ni Doña Consuela. Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig hindi lamang sa lamig kundi sa gulat. Hayaan mo na ang matandang iyon, Winona. Hindi ko masikmura ang ginawa nila sa iyo. Maluhaluhang sabi ni Nanay Rosa habang mabilis na binubuksan ang payong upang itakip sa dating amo. Inabot niya ang plastic bag na naglalaman ng isang lumang jacket at isang maliit na lalagyan ng mainit na kanin. Ito lang ang nailabas ko bago ako nakita ng gwardiya. Mag-iingat ka, Iha. Alam ng Diyos ang lahat ng sakripisyo mo sa bahay na iyan. Hinawakan ni Winona ang kulubot na kamay ni Nanay Rosa. Sa lahat ng yaman at luho na nawala sa kanya, ang simpleng malasakit ng matanda ang nagparamdam sa kanya na tao pa rin siya. Salamat, Nay. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Umalis ka na bago ka tuluyang magkasakit. May kotse sa kanto, tila kanina pa nagmamasid. Babala ni Rosa bago mabilis na tumakbo pabalik sa maliit na pinto ng gate. Tumingin si Winona sa direksyong itinuro ng matanda. Isang itim na sedan ang dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kalsada. Ang mga headlight nito ay tila mga mata ng isang lobo sa dilim. Huminto ang sasakyan sa kanyang tapat at bumaba ang bintana. Ang mainit na buga ng aircon mula sa loob ng kotse ay sumalubong sa kanyang basang mukha. Winona, is that you, Diyos ko? Anong ginawa nila sa iyo? Si Dr. Joaquin Del Valle, ang matalik na kaibigan ng pamilya at ang doktor na palaging kumakausap sa kanya tuwing pakiramdam niya ay sasabog na siya sa pressure ng pagiging isang Montenegro. Mabilis na bumaba si Joaquin mula sa kotse at binalot si Winona ng kanyang sariling mamahaling coat. Joaquin! Wala na ang lahat.
mahinang sabi ni Winona bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Sinalo siya ni Joaquin bago pa man siya tumama sa semento. Shh, I've got you. Hahanapin natin ang hustisya, Winona. Pero sa ngayon kailangan mong magpahinga. Tara na. Isinakay ni Joaquin si Winona sa loob ng sasakyan. Ang bango ng leather at ang banayad na instrumental music sa loob ay tila isang kabilang mundo kumpara sa impyernong kalalabas lamang niya. Habang nagmamaneho si Joaquin patungo sa isang ligtas na lugar, unti-unting kumalma ang paghinga ni Winona. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Nang makarating sila sa isang maliit na hotel na pag-aari ng pamilya ni Joaquin, kinuha ni Winona ang kanyang cellphone upang subukang mag-transfer ng pera para sa kanyang matutuluyan. Ngunit sa bawat pagsubok niya sa banking app, isang pulang mensahe ang lumalabas sa screen. Access denied. Account frozen by primary owner. Nanigas ang mga daliri ni Winona. Hindi lamang siya pinalayas. Tinanggalan din siya ni Mateo ng kakayahang mabuhay sa labas ng kanyang kontrol. Ang lahat ng perang pinaghirapan niya, ang mga komisyon, mula sa kanyang mga naunang disenyo na inakala niyang ligtas sa kanilang joint account, ay nawala sa isang kisap mata. Napatingin si Winona sa sariling refleksyon sa madilim na bintana ng hotel room. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na unti-unting nagliliyab sa gitna ng abo. Sa kabila ng pagod at gutom, isang malamig na determinasyon ang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Gusto mo akong mamatay sa gutom, Mateo? Gusto mong gumapang ako pabalik sa iyo na parang aso ko? Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Habang nakatayo si Joaquin sa pinto, bitbit ang isang baso ng tubig, hindi napansin ni Winona ang kakaibang tingin sa mga mata ng doktor. Isang tingin na tila nagkalkula, tila naghihintay ng tamang sandali. Sa kabilang banda sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, isang sobre ang iniabot ng isang gwardiya kay Mateo. Isang sobre na naglalaman ng lokasyon kung nasaan si Winona sa oras na yon. Ang tanong ay hindi na kung paano mabubuhay si Winona, kundi kung sino sa mga taong nakapaligid sa kanya ang tunay na may hawak ng kutsilyong tatapos sa kanya. Bakit tila mas nakakatakot ang katahimikan ni Joaquin kaysa sa galit ni Mateo? At sa gitna ng kawalan, anong sikreto ang baon ni Nanay Rosa na maaaring magpabagsak sa buong Forbes Park, Morflaha? 10 taon akong naging anino sa loob ng sarili kong tahanan. Umaasang ang bawat sakripisyo ay magiging barya na magbabayad sa utang na loob na kailanman ay hindi ko naman ginusto. Nakatitig si Winona sa maputing kisim ng hotel room habang ang amoy ng disinfectant ay tila sumasakal sa kanyang alaala. Wala na si Joaquin. Lumabas ito sandali upang ikuha siya ng makakain at gamot. Sa katahimikan ng silid, dahan-dahang hinaplos ni Winona ang kanyang kaliwang palasingsingan. Wala na ang mabigat na brilyante, ngunit ang bakas ng singsing ay nananatili pa rin sa kanyang balat, isang maputlang marka, na tila isang peklat ng 10 taong pagkakaalipin. Dinala siya ng kanyang gunita sa araw ng kanilang kasal, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama, puno ng pagsisisi at takot nang sabihin nito sa kanya na ang Montenegro Group lamang ang makapagliligtas sa kanilang pamilya mula sa ganap na pagbagsak. Hindi iyon isang pag-iisang dibdib, iyon ay isang transaction. Tinanggap niya ang kamay ni Mateo, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa tungkulin. Tandaan mo, Winona, ang boses ni Doña Consuela ay tila naririnig pa rin niya galing sa nakaraan. Iniligtas namin ang pamilya mo sa kahihiyan. Ang bawat pagkain na isusubo mo, ang bawat damit na isusuot mo, ay galing sa pawis ng mga Montenegro. Huwag mong kakalimutan kung nasaan ang lugar mo sa bahay na ito. At hindi nga nakalimot si Winona. Naging masunurin siyang asawa, isang matiyagang manugang at isang matalinong katuwang sa negosyo. 5 taon na ang nakalilipas nang ang kumpanya ni Mateo ay malapit nang bumagsak dahil sa maling pamumuhunan, hindi nag-atubili si Winona. Palihim niyang ibinenta ang koleksyon ng mga antigong alahas na pamana pa ng kanyang yumaong ina, ang tanging alaala na mayroon siya mula sa kanyang kabataan. Ibinigay niya ang lahat ng halaga niyon kay Mateo upang maisalba ang Montenegro Inc. Sa ilalim ng pangakong ito ay mananatiling lihim. Para sa atin ito, Mateo, ang bulong niya noon habang iniaabot ang tseke. Para sa kinabukasan natin, ngunit ang kinabukasan na iyon ay nauwi sa isang buntis na kabit at isang malutong na sampal. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging tuntungan lamang ni Mateo upang lalong tumayog ang lipad
hanggang sa marating nito ang puntong kaya na siyang sipain pababa. Nabalik ang diwa ni Winona nang mahulog ang maliit na plastic bag na ibinigay ni Nanay Rosa sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng lalagyan ng kanin ay tila gumising sa kanyang natutulog na galit. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga gamit. Bukod sa jacket at pagkain, may napansin siyang isang lumang piraso ng papel na nakatiklop ng maigi sa ilalim ng bag. Isang dilaw na dokumento na tila matagal nang itinago sa madilim na sulok. Nanginginig ang mga kamay ni Winona habang binubuksan ang papel. Ang bawat kataga ay tila sumasabog sa kanyang harapan. Ito ay isang kopya ng isang lihim na kasunduan sa pagitan ng kanyang yumaong ama at ng ama ni Mateo ilang buwan bago ang kanilang kasal. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Ayon sa dokumento, ang pagkalugi ng kumpanya ng kanyang pamilya noon ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagsabotahe na ginawa ng mga Montenegro upang mapuwersa ang kanyang ama na ibigay ang kumpanya at ang kanyang kamay sa kanila. Ang tulong na ipinagmamalaki ni Doña Consuela sa loob ng 10 taon ay isa pa lang sadyang bitag. Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salamat po mama at salamat Mateo na binigkas niya sa loob ng isang dekada ay tila naging mga lason na bumabara sa kanyang dibdib. Hindi siya ang may utang na loob. Sila ang nagnakaw ng kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Joaquin na may dalang supot ng pagkain. Agad na itinago ni Winona ang papel sa ilalim ng kanyang unan, ngunit hindi nakatakas ang pamumutla ng kanyang mukha sa mapanuring mga mata ng doktor. Winona, ayos ka lang ba? Tila nakakita ka ng multo? Ang malumanay na tanong ni Joaquin habang lumalapit sa kanya. Napagod lang ako, Joaquin. Ang malamig na sagot ni Winona pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Salamat sa lahat. Alam mong gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ang tugon ni Joaquin, ang kanyang kamay, ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Winona. Huwag kang mag-alala, malapit na nating matapos ang laban na ito. Ngunit habang nakatingin si Winona sa mga mata ni Joaquin, hindi niya mapigilang maisip kung ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng 10 taon ay isang kasinungalingan. Sino pa ang tunay niyang mapagkakatiwalaan? At bakit tila alam ni Nanay Rosa ang tungkol sa dokumentong ito? Sa labas ang ulan ay tumigil na, ngunit ang dilim ay lalong naging makapal. Sa isang madilim na eskinita hindi kalayuan sa hotel, isang lalaki ang kumuha ng litrato ni Winona at Joaquin sa bintana. At agad itong ipinadala sa isang numero na ang tanging pangalan ay The Queen Mother. Ang tunay na laro ay hindi pa nagsisimula at ang unang alas ay nasa kamay na ni Winona, ngunit hanggang kailan niya kayang itago ang apoy bago ito tuluyang sumiklab at tupukin ang lahat ng Montenegro. Hindi kailangan ng malakas na pagsabog upang magsimula ang isang revolution. Kung minsan sapat na ang isang maliit na uling na nagbabaga sa gitna ng kadiliman. Lumipas ang mga araw na ang tanging kasama ni Winona ay ang 4 na sulok ng kanyang silid at ang bigat ng lihim na natuklasan. Sa bawat gabi na dumadaan ang kanyang galit ay hindi na sumisiklab ng mabilis. Sa halip ito ay naging isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na dati ay tanging pag-aayos lamang ng kurbata ni Mateo ang alam gawin. Ngayon ang mga daliring ito ay humahawak ng isang lapis. Gumuguhit ng mga linyang magiging mitya ng kanyang pagbangon. Phoenix bulong ni Winona sa hangin habang pinagmamasdan ang kanyang sketch. Isang ibon na isinilang mula sa sarili niyang abo, gaya ko. Pumasok si Joaquin sa silid, bitbit ang isang bagong laptop at ilang mga materyales para sa paggawa ng alahas. Huminto siya nang makita ang mga guhit sa ibabaw ng mesa. Ang bawat disenyo ay tila isang piraso ng kaluluwa ni Winona, magandang ngunit may dalang hapdi na giningning, ngunit puno ng mga matatalim na anggulo. Ang ganda, Winona! Ang mahinang sabi ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng paghanga na tila may halong pangungulila. These designs were us. They are powerful. Sigurado akong ito ang magiging simula ng iyong pagbabalik. Hindi lang ito pagbabalik, Joaquin, ang sagot ni Winona nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng luhang narinig noong gabing iyon sa ulan. Ito ang aking pagkabuhay. At sa pagkakataong ito, wala nang sino mang makakaputol ng aking mga pakpak. Ngunit habang nagpaplano sila para sa paglulunsad ng brand The Phoenix, hindi nagpapahinga ang mga kaaway sa Forbes Park.
Sa screen ng kanyang cellphone, nakita ni Winona ang isang bagong post ni Althea. Isang larawan ni Althea na nakasuot ng isa sa mga paboritong kwintas ni Winona, isang pamilyang alhas na dapat ay nasa vault ng mga Montenegro. Ang caption ay tila isang laso na direkta sa kanyang puso, out with the old and with the new, ready to welcome the new heir with only the best. Thank you, my love Mateo, for making me feel like the true queen of this house. Naramdaman ni Winona ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kwintas na iyon ay ang huling bagay na hinawakan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Ang makita itong suot ng babaeng sumira sa kanyang tahanan ay tila isang pambabastos sa kanyang buong pagkatao. Winona, huwag mong tingnan iyan, ang babala ni Joaquin habang pilit na kinukuha ang cellphone. Gusto ka lang nilang galitin. Pinaglalaruan nila ang emosyon mo. Hayaan mo sila, Joaquin, ang malamig na tugon ni Winona. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakakapako sa screen. Hayaan mo silang magdiwang sa mga nakaw na sandali. Hindi nila alam na ang kwintas na yan ay may sumpa para sa mga taong kumuha nito ng walang pahintulot. Every spark of those diamonds is a reminder of what they stole from me. Dahan-dahang tumayo si Winona at lumapit sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok at tinitigan ang kanyang refleksyon. Wala na ang maputlang babaeng nagmamakaawa sa ulan. Ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero, isang babaeng may pusong gawa sa bakal at mga matang handang sumunog ng isang imperyo. Joaquin, kailangan ko ng access sa social media accounts ng Montenegro Inc. Ang utos niya direkta at walang alinlangan. Kung gusto nila ng drama, ibibigay ko sa kanila ang pinaka-engranding palabas na nakita ng bansang ito. Pero sa pagkakataong ito, ako ang director. Ngumiti ng bahagya si Joaquin, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang sariling cellphone. Isang mensahe mula kay Mateo. Siguraduhin mong hindi siya makakaalis sa kontrol mo. Huwag mong hayaang makalipad ang ibon na iyan. Hinawakan ni Joaquin ang balikat ni Winona, isang haplos na tila nagbibigay ng lakas, ngunit may kaunting bigat ng pagkukunwari. I'm with you, Winona, hanggang sa dulo. Sa gitna ng paghahanda, isang maliit na detalye. Ang nakita ni Winona sa likod ng kanyang sketchpad, isang maliit na marka ng uling na tila hugis ng isang mata. Naalala niya ang sinabi ni Nanay Rosa. Maging mapagmatsyag ka, iha. Hindi lahat ng nag-aalok ng tubig ay gustong pawiin ang iyong uhaw. Isang malalim na pagdududa ang muling gumising sa loob ni Winona. Bakit tila alam ni Joaquin ang bawat galaw niya? Bakit tila masyadong madali ang lahat? At ang pinakamahalaga, ang itinatago ni Althea sa likod ng kanyang malaking tiyan, na tila laging itinatago sa ilalim ng maluluwang na damit. Ang hanging pumapasok mula sa bintana ay tila nagdadala ng amoy ng paparating na bagyo. Alam ni Winona na ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa isang manipis na lubid. Isang maling galaw at tuluyan siyang mahuhulog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot bumagsak. Natatakot siya na baka hindi siya tumigil hanggang sa wala nang matira sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ang bawat piraso ng ginto ay tila may kasamang kalawang, kung ang pinagmulan nito ay isang pusong puno ng pagkukunwari at kasakiman. Sa loob ng malawak na opisina ng Montenegro Inc., nakaupo si Mateo sa kanyang swivel chair, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng tagumpay. Sa halip, ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagtapik sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang ingay ng bawat pagtapik ay tila isang timer na nagbabala ng isang paparating na pagsabog. Sa harap niya nakatayo ang isang tumpok ng mga unpaid invoices at mga babala mula sa bangko. Don't worry, my love. Isang pirma lang at lahat ng assets na ito ay magiging ligtas sa pangalan mo, ang malambing na sabi ni Mateo habang iniaabot ang isang folder kay Althea na nakaupo sa kabilang panig. Kapag natapos na ang gulo sa korte laban kay Winona, ibabalik din natin ang lahat sa akin. Pero sa ngayon, kailangang protektahan ang para sa magiging anak natin. Ngumiti si Althea, isang ngiting tila isang anghel, ngunit may talim ng isang ahas. Of course, Mateo. I'll do anything to protect our family. Alam mo naman na ikaw at ang baby lang ang mahalaga sa akin, di ba? Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen at pinirmahan ang bawat pahina. Ang bawat pirma ay tila isang hakbang palayo ni Mateo sa kanyang sariling kayamanan,
Ngunit dahil sa labis na takot na makuha ni Winona ang kalahati ng kanyang ari-arian, hindi niya nakita ang panganib sa kanyang ginagawa. Pumasok si Doña Consuela sa silid, ang kanyang marahas na mga hakbang ay tila nagpapatahimik sa lahat ng ingay sa paligid. Mateo, siguraduhin mo lang na hindi tayo mapapahiya sa ginagawa mo. Ang tsismis sa paligid ay kumakalat na. Sinasabi ng mga kaibigan ko sa club na ang kumpanya natin ay parang isang barkong unti-unting lumulubog. And lumingon ang matanda kay Althea na may halong pandidiri, make sure that child is born healthy. Yan lang ang tanging dahilan kung bakit ka narito. Mama, please, pagmamakaawa ni Mateo. Ginagawa ko ang lahat. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Winona sa huling settlement, magiging maayos din ang lahat. The girl is stubborn, Mateo. Ang malamig na sagot ni Consuela. You should have crushed her spirit before you kicked her out. Ngayon balita ko ay nakikitira siya sa kung saan at nagpaplanong bumalik. Huwag mong hayaang ang isang baog na babae ang sumira sa legacy ng mga Montenegro. Samantala sa isang maliit na coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Winona habang nakasuot ng malaking shades at scarf. Hawak niya ang kanyang cellphone, nakikinig sa isang audio recording na ipinadala ng isang hindi kilalang source, isang source na tila alam ang bawat kilos sa loob ng opisina ni Mateo. Narinig niya ang boses ni Mateo, ang boses na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, na ngayon ay nagpapangilo na lamang sa kanyang mga ngipin. Narinig niya ang plano nitong ilipat ang mga asset kay Althea. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Winona. Akala mo ba ay mas matalino ka, Mateo, at bulong ni Winona sa kanyang sarili. Itinatapon mo ang sarili mo sa isang hukay na ikaw mismo ang humukay. And you, Althea, hindi mo alam na ang gintong hawak mo ay puno ng lason. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang dating contact sa banking world. Miss Winona, may mahalaga akong impormasyon. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ang Montenegro Inques ay hindi lang basta nahihirapan. Ang totoo niyan, may mga kumpanyang unti-unting bumibili ng kanilang mga utang sa black market. Isang agresibong takeover ang nagaganap at mukhang may isang taong gustong ubusin ang lahat ng ari-arian nila bago pa man matapos ang buwan. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Sino ang may ganitong kakayahan? Sino ang may sapat na galit at pera para wasakin ang mga Montenegro sa ganitong paraan? Hindi siya iyon, hindi pa siya handa para sa ganitong kalaking hakbang. Lumingon siya sa paligid at nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan sa labas ng coffee shop. Ang itim na sedan ni Joaquin. Nakita niya ang doktor na pababa ng sasakyan, may kausap sa telepono at ang kanyang mukha ay seryoso, masyadong seryoso para sa isang simpleng doktor. Naramdaman ni Winona ang isang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang bawat tulong ni Joaquin, ang bawat laptop at materyales na ibinigay nito, ito ba ay galing sa malasakit o bahagi ng isang mas malaking plano kung saan siya ay isa lamang pain? Habang naglalakad si Joaquin papasok sa coffee shop, mabilis na itinago ni Winona ang kanyang cellphone. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang doktor ay ngumiti ng napakaganda, isang ngiting tila nagsasabing, ligtas ang lahat. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang mga kamay ni Winona ay nakakuyom ng mahigpit. Winona, may magandang balita ako, ang sabi ni Joaquin habang umuupo sa tapat niya. Nahanap na natin ang supplier para sa Phoenix Tears, pero kailangan nating bilisan. Ang mga Montenegro ay nagsisimula na ring maghanap ng paraan para pigilan tayo. Tiningnan ni Winona ang mukha ni Joaquin, pilit na hinahanap ang katotohanan sa likod ng mga matang iyon. Joaquin, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Sino ka ba talaga? At bakit parang mas marami kang alam tungkol sa pagbagsak ng mga Montenegro kaysa sa akin? Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang pader na unti-unting gumuguho. Ang tunay na kalaban ba ay ang taong humampas sa kanya o ang taong sumalo sa kanya nang may nakatagong patalim sa likod? Ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw dahil ang liwanag nito mismo ang bubulag sa mga nagtatago sa dilim. Ito ang mga salitang paulit-ulit na binubulong ni Winona sa kanyang sarili habang pinapanood ang dahan-dahang pag-upload ng isang video sa kanyang bagong gawang social media page. Ang video ay hindi grande. Walang mamahaling ilaw, walang professional na makeup. Isa lamang itong simpleng kuha kung saan makikita ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay puro mamahaling lotion lang ang haplos, na ngayon ay may mga bakas na ng uling maliliit na sugat
mula sa paghubog ng metal at alikabok ng ginto. Sa background ng video, maririnig ang kanyang boses mahinahon, ngunit bawat salita ay tila may bigat ng isang panunumpa. They call me a dry tree. They told me I have no value because I couldn't give them what they wanted. But a woman's worth is not measured by the fruit of her womb, but by the fire in her soul. This is Phoenix, for every woman who is told she is not enough. Kasabay ng pag-click niya sa post, ang unang koleksyon ng Phoenix jewelry ay inilabas sa publiko. Ang centerpiece ang Phoenix Tears necklace. Isang piraso ng ginto na hinubog na tila isang patak ng luha, ngunit sa loob nito ay may isang maliit na ruby na nagniningning na parang nagbabagang uling. You're a viral sensation now, Winona. Ang boses ni Joaquin ay narinig niya mula sa likuran. Ang tunog ng paglapag ng kanyang tasa ng kape sa lamesa ay naging hudyat ng pagsisimula ng bagong yugto. In less than an hour, your video has been shared 10,000 times. Ang mga tao, galit sila Winona. Galit sila sa ginawa ni na Mateo sa'yo. Hindi lumingon si Winona. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng laptop pinapanood ang bago ng mga komento. Go Winona, you are an inspiration to all wives. Karma is real for Mateo, and that mistress, this is the jewelry of a true queen. Naramdaman ni Winona ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng pagkilala. Sa loob ng 10 taon, ang tanging boses na naririnig niya ay ang panglalait ni Doña Consuela at ang panalamig ni Mateo. Ngayon ang boses ng libu-libong estranghero ang nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ngunit sa Forbes Park, ang tagumpay ni Winona ay tila isang laso na unti-unting pumapatay sa katahimikan ng mansion. Mateo, look at this, pantads. Sigaw ni Althea habang ipinapakita ang screen ng kanyang phone. Ang mga tao, tinatawag akong ahas. Sinasabi nilang ninakaw ko lang ang buhay ni Winona do something. Hinablot ni Mateo ang phone at binasa ang mga komento. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang ego. Hindi ito maaari. Paano niya nagawa ito? Wala siyang pera, wala siyang connection. You underestimated her, Mateo. Ang malamig na boses ni Doña Consuela ay narinig mula sa pinto. Ang matanda ay tila mas tumanda ng 10 taon dahil sa galit. Ang babaeng iyan ay ginagamit ang awa ng publiko para wasakin ang pangalan natin. Our stock prices are dropping because of a jewelry ad. This is pathetic. Magpapaliwanag ako sa press, Mama. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nope, putol ni Consuela. The more you talk, the more they hate us. Kailangan nating patahimikin ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Alamin mo kung sino ang tumutulong sa kanya. She couldn't have done this alone. Samantala sa hotel room nakaramdam ng pagkauhaw si Winona. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid upang kumuha ng tubig sa dispenser sa dulo ng hallway. Ngunit bago pa man siya makarating, narinig niya ang boses ni Joaquin mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng emergency exit. Huminto ang paghinga ni Winona. Ang boses ni Joaquin ay hindi ang malumanay na boses na nakasanayan niya. Ito ay matigas, malamig at tila naguutos. I told you don't move yet, bulong ni Joaquin sa telepono. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang babala. Hayaan mo muna siyang magdiwang. Ang pagbagsak ay mas masakit kung nasa itaas ka na. Make sure Mateo signs the final transfer papers tomorrow. Kapag hawak na natin ang lahat, hindi na mahalaga kung anong jewelry ang ibenta niya. She will have no choice but to come to me. Naramdaman ni Winona ang isang malamig na panginginig na dumadaloy mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga paa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabala ng panganib. Ang taong nagbigay sa kanya ng pakpak para makalipad ay siya rin palang may hawak ng gunting na puputol sa mga ito. Dahan-dahang umatras si Winona, ang kanyang mga hakbang ay tila walang tunog sa ibabaw ng carpet. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang siko ay tumama sa isang flower vase sa gilid ng hallway. Ang tunog ng pag-uga ng vase, bagamat hindi ito nahulog, ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Huminto ang pagsasalita ni Joaquin sa kabilang panig ng pinto. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Winona, ikaw ba iyan? Ang malambing na boses ni Joaquin ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Winona ang talim na nakatago sa likod nito.
Nakatayo si Winona sa madilim na hallway, ang kanyang likod ay nakadikit sa pader. Ang kanyang isipan ay nagkarera, tatakbo ba siya or magpapanggap na walang narinig? At ang pinakamahalagang tanong, sino ba talaga ang tunay na kalaban sa larong ito? Bakit parang ang bawat taong minahal at pinagkatiwalaan niya ay may nakatagong presyo? At sa oras na malaman ni Joaquin na alam na niya ang totoo, hahayaan pa ba siya nitong mabuhay sa labas ng kanyang hawla? Ang tiwala ay parang isang mamahaling kristal. Kapag nabasag kahit anong dikit mo, ang mga lamat ay mananatiling saksi sa isang pagkakaibigang pilit na lamang itinatayo. Naramdaman ni Winona ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang nakasandal sa pader ng madilim na hallway. Ang boses ni Joaquin na tumatawag sa kanyang pangalan ay tila isang kumpas ng kamatayan na nagpapatigil sa kanyang paghinga. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang puso, pinilit niyang lunukin ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Hindi ngayon. Winona, nandyan ka ba, Tom? Muling tanong ni Joaquin habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng emergency exit. Huminga ng malalim si Winona at lumabas mula sa anino, pilit na ipinapahid ang pawis sa kanyang noo. Joaquin, kukuha lang sana ako ng tubig pero tila nahilo ako ng bahagya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit sapat na para magmukhang pagod kaysa takot. Mabilis na lumapit si Joaquin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Isang pig-alala na yon ay nakikita ni Winona bilang isang perpektong maskara. Sinasabi ko na sa iyo, kailangan mong magpahinga. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo sa Phoenix. Inakay niya si Winona pabalik sa silid, ang kanyang kamay sa braso ng babae ay tila isang posas na nagpapaalala sa kanya na wala pa siyang kalayaan. Kinabukasan, sa gitna ng ingay ng isang marangyang mall sa Makati, nagpasya si Winona na lumabas upang kumuha ng ilang materyales na kailangan niya para sa bagong disenyo. Ngunit hindi niya inaasahan na sa gitna ng mga nagkikislapang butik, makakaharap niya ang babaeng kumuha ng lahat mula sa kanya. Well, tingnan mo nga naman kung sinong naglalakad sa labas ng kanyang lungga. Ang boses ni Althea ay puno ng pangungutya habang nakatayo sa harap ng isang mamahaling shoe store, bit-bit ang maraming shopping bags. Tumingin si Winona sa malaking umbok ng tiyan ni Althea pagkatapos ay sa mukha nito. Althea, mukhang masarap ang buhay na ninakaw mo. Ang mahinahong sagot ni Winona, ngunit ang bawat salita ay tila isang hagupit. Tumawa ng malakas si Althea, isang tunog na tila kumikiskis na bakal sa pandinig ng mga tao sa paligid. Hindi ito ninakaw, Winona. Ibinigay ito sa akin ni Mateo dahil mas kailangan niya ako kaysa sa isang babaeng tuyot na tulad mo. Tingnan mo nga ang sarili mo, mukha kang katulong na nakawala sa amo. Lalapit sana si Althea upang lalong insultuhin si Winona nang biglang may isang bata na tumatakbo ang aksidenteng nakabangga sa kanya. Sa gulat ni Althea, nawalan siya ng balanse at napasandal ng malakas sa isang display table. Napansin ni Winona ang isang kakaibang pangyayari sa lakas ng pagtama ni Althea. Ang kanyang umbok na tiyan ay tila bahagyang nayupi at gumalaw sa paraang hindi natural para sa isang totoong buntis. Mabilis na iniayos ni Althea ang kanyang damit, ang kanyang mukha ay biglang namutla at napuno ng takot. Anong tinitingin-tingin mo? Sigaw niya habang mabilis na tumatalikod at nagmamadaling umalis bitbit ang kanyang mga bag. Nanatiling nakatayo si Winona, ang kanyang isipan ay nagkarera sa bilis ng kidlat. Ang nakita niya ay hindi isang guni-guni. Ang paraan ng paggalaw ng tiyan ni Althea ay tila may kung anong bagay na nakatali lamang sa loob ng kanyang damit. Isang malaking kasinungalingan ang unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Hindi ka buntis, Althea Mouth, bulong ni Winona sa kanyang sarili. Ginagamit mo ang isang huwad na buhay para makuha ang imperyo ng mga Montenegro. Bumalik si Winona sa hotel ng may bagong misyon. Kailangan niyang makakuha ng ebidensya, ngunit sa kanyang pagpasok sa silid, nakita niya si Joaquin na nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Hawak ang kanyang lumang sketchpad. Ang sketchpad kung saan nakatago ang lihim na dokumento mula kay Nanay Rosa. Naghahanap ka ba ng kung ano, Joaquin? Ang tanong ni Winona, ang kanyang tinig ay malamig pa sa simoy ng gabi. Dahan-dahang lumingon si Joaquin, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa isang kakaibang emosyon. Winona, gusto ko lang tulungan kang ayusin ang mga gamit mo. Pero napansin ko, tila marami kang itinatago sa akin. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging lason.
Sa labas ang tunog ng busina ng mga sasakyan ay tila malalayong babala ng isang paparating na trahedya. Alam ni Winona na ang bawat galaw niya ngayon ay pinapanood. Isang maling salita at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala. Paano niya kukunin ang medical records ni Althea kung ang taong dapat tumutulong sa kanya ay siya ring may hawak ng kanyang leeg? At kung totoo ang kanyang hinala, hanggang saan ang kayang gawin ni Althea at Mateo para protektahan ang kanilang malaking kasinungalingan? Tataha. Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-aalala sa iyo, Winona? Ang bawat hakbang mo sa labas ng silid na ito ay tila isang patalim na sumasaksak sa katahimikan ng isip ko. I only want to keep you safe lalo na't alam nating hindi titigil ang mga Montenegro hanggat hindi ka nila nakikitang lugmok. Ang boses ni Joaquin ay malumanay parang isang banayad na himig na naglalayong magpatulog ng isang nagising na bagyo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sketchpad ni Winona sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagpakita ng kahit anong gulat o pagkabahala nang mahuli siyang naghahalungkat. Sa halip lumapit siya kay Winona nang may mga matang tila puno ng pagsusumamo. Naramdaman ni Winona ang pag-atras ng kanyang sariling puso. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala, hanggang sa maramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan ng doktor. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang mga balikat, ang haplos nito ay magaan ngunit tila may bigat ng pag-aari. Pasensya na kung tila masyado akong nangingialam. Bulong ni Joaquin habang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Winona. I just can't lose you again. Hindi mo ba nararamdaman yon? Sa kabila ng pagdududa, naramdaman ni Winona ang isang traidor na panginginig sa kanyang dibdib. Ito ang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na may isang taong handang sumalo sa kanya. Ang amoy ng mamahaling cologne ni Joaquin na may halong amoy ng malinis na papel at kape ay tila isang pamilyar na tahanan sa gitna ng kanyang magulong buhay. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang gamot na pilit na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Kahit alam niyang ang gamot na yon ay maaaring may halong lason. Inayos ni Joaquin ang isang takas na hibla ng buhok sa mukha ni Winona, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa pisngi ng babae. Let's forget about work for one night, Winona. Just tonight, I prepared something for us. Dinala niya si Winona sa maliit na balkonahe ng hotel suite. May nakahandang isang maliit na lamesa na may 2 kandila at simpleng pagkain. Ang mga ilaw ng lungsod ng Makati sa ibaba ay tila mga bituing bumagsak sa lupa, nagniningning ngunit malayo. Sa loob ng ilang sandali, ang ingay ng kanyang paghihiganti at ang takot sa katotohanan ay tila naglaho. I promise to protect you and I will bow. Sabi ni Joaquin habang iniaabot ang isang baso ng wine. Winona, you deserve to be happy. You deserve a man who sees your worth, not just as a business partner, but as a woman who can set the world on fire. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng liwanag ng kandila. Ang bawat pintig ng puso ni Winona ay tila sumasabay sa banayad na hangin ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Joaquin at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Winona, isang halik na puno ng tila wagas na pagmamahal at pangako. Naramdaman ni Winona ang pagpikit ng kanyang mga mata, hinahayaan ang kanyang sarili na malunod sa sandaling iyon ng kilig na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Just trust me, okay? Bulong ni Joaquin sa kanyang tenga. Ang kanyang mainit na hininga ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Winona. Ngunit ang gabi ng pag-ibig ay tila isang panaginip na mabilis ding nagising. Nang makatulog si Joaquin sa sofa, dahil sa pagod, dahan-dahang tumayo si Winona upang kumuha ng kumot para sa lalaki. Habang inaayos ang unan, may isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ng jacket ni Joaquin, isang maliit at lumang Polaroid na litrato. Dahan-dahang pinulot ni Winona ang litrato. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nanigas ang kanyang buong pagkatao. Ang litrato ay kuha maraming taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang isang batang Joaquin nakatayo sa tabi ng isang pamilyar na babae sa isang hardin na kilala niya ng lubos. Ang babae ay si Doña Consuela Montenegro. Ang kanilang mga ngiti sa litrato ay hindi ngiti ng magkakilala lamang. Ito ay ngiti ng 2 taong may malalim at lihim na ugnayan. Sa likod ng litrato may nakasulat na maikling dedikasyon sa sulat kamay ni Doña Consuela. Para sa aking lihim na sandata, ang hustisya ay darating sa tamang panahon. Naramdaman ni Winona ang pag-ikot ng paligid.
Ang bawat haplos ni Joaquin kanina, ang bawat matatamis na salita, at ang bawat pangako ng proteksyon ay tila naging mga matatalim na tinik na bumabalot sa kanyang leeg. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang puso ay ang mismong taong inihanda ni Doña Consuela para sa kanyang ganap na pagkapuksa. Paano niya nagawang yakapin ang kamatayan ng may kasamang ngiti? At sa oras na magising si Joaquin at makitang hawak niya ang litratong iyon, magagawa pa kaya niyang makalabas ng buhay sa silid na ito? Aning pinakamasakit na uri ng kataksilan ay hindi nagmumula sa iyong kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mong humawak ng iyong puso habang nakapikit ang iyong mga mata. Nanginginig ang mga daliri ni Winona habang hawak ang lumang Polaroid sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na hampas sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa kanya na ang bawat sandali ng kilig at kaligayahang naramdaman niya sa piling ni Joaquin ay isa lamang dula-dulaan. Ang init ng halik ni Joaquin sa kanyang noo kanina ay tila naging isang bakas ng yelo na nagpapatigas sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang lumingon sa sofa kung saan mahimbing na natutulog ang doktor. Sa ilalim ng dilim, mukhang napakabait ni Joaquin, ang kanyang maamong mukha at payapang paghinga ay tila hindi kayang gumawa ng anumang masama. Ngunit ang litratong hawak ni Winona ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang ugnayan nito kay Doña Consuela ay hindi lamang basta pagkakakilala. Ito ay isang malalim at madilim na alyansa na binuo bago pa man siya pinalayas sa mansyon. Isa kang Montenegro. Ang tahimik na bulong ni Winona sa hangin ng kanyang boses ay puno ng pait. Ginamit mo ang aking kahinaan para masiguradong hindi ako lalayo sa inyong mga kuko. Dahan-dahan niyang ibinalik ang litrato sa bulsa ng jacket ni Joaquin. Ang bawat kilos niya ay tila isang tula ng maingat na galit. Hindi siya maaaring sumigaw, hindi siya maaaring umiyak. Kailangan niyang mag-isip ng mas mabilis kaysa sa mga taong nagtatangkang ubusin ang kanyang pagkatao. Lumapit siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop sa pinakamababang liwanag. Sinimulan niyang suriin ang mga dokumento ng Phoenix Jewelry na inihanda ni Joaquin para sa kanya. Doon niya napansin ang isang maliit ngunit napakahalagang detalye sa mga kontrata ng supplier na hindi niya napansin noon dahil sa labis na tiwala. Ang lahat ng mga hilaw na materyales at ang distribution rights ng Phoenix ay nakapangalan sa isang shell company na ang tunay na may-ari ay itinatago sa likod ng mga code. Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kung magtagumpay ang Phoenix, hindi siya ang yayaman. Ang lahat ng kita ay mapupunta sa kumpanyang iyon, ang kumpanyang hawak ni Joaquin at Doña Consuela. Ginamit nila ang kanyang talento, ang kanyang mukha, at ang kanyang kwento para muling itayo ang Imperyong Montenegro na unti-unti nang bumabagsak dahil sa kasakiman ni Mateo. Isang mahinang tunog ng paggalaw mula sa sofa ang nagpatigil sa mundo ni Winona. Mabilis niyang isinara ang laptop at nagkunwaring nag-aayos ng kanyang buhok. Winona, bakit gising ka pa? Ang boses ni Joaquin ay pauspuno ng antok at tila tunay na pag-aalala habang bumabangon ito. Hindi lang ako makatulog, Joaquin, ang sagot ni Winona nang hindi lumingon. Pinilit niyang gawing normal ang kanyang tinig bagamat ang kanyang buong katawan ay handa nang sumabog sa galit. Iniisip ko lang ang paglulunsad ng ating koleksyon. Tumayo si Joaquin at lumapit sa kanya, inilagay ang kanyang mga kamay sa baywang ni Winona at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Shh! Everything is under control. Sabi ko sa'yo, di ba magtiwala ka lang sa akin? Bukas ang buong mundo ay luluhod sa paanan mo. Naramdaman ni Winona ang pandidiri sa bawat haplos ni Joaquin. Ang bawat salita nito ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa kanyang dangal. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maglaro. Kailangan niyang maging mas mahusay na aktor kaysa sa lalaking ito. Salamat, Joaquin, ang mahinahong sagot niya habang dahan-dahang kumakala sa yakap. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Kinabukasan habang wala si Joaquin sa silid, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Winona mula sa isang unregistered number. Miss Winona, huwag kang magpapakita ng gulat. Ang boses sa kabilang linya ay familiar. Ito ay si Nanay Rosa, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng takot at pagmamadali. May mga dokumentong nawawala sa vault ng Donya. Ang mga dokumentong iyon ang magpapatunay na ang utang na loob na ipinupukol nila sa iyo ay isang malaking panlilinlang. Pero mag-iingat ka. Ang taong kasama mo ngayon
ay may hawak ng mga susi na magbubukas sa iyong bilangguan o magsasara nito habang buhay. Bago pa man makasagot si Winona, namatay na ang linya. Kasabay nito ang tunog ng pagpihit ng kandado ng pinto ay narinig niya. Pumasok si Joaquin, ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong doktor na nakita niya kagabi. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng tensyon at may hawak siyang isang legal na dokumento. Winona, kailangan mong pirmahan ito ngayon din. Ang utos ni Joaquin, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lambing. May nagaganap na investigasyon sa kumpanya ni Mateo at kailangang protektahan ng Phoenix. Kapag pinirmahan mo ito, maililipat natin ang lahat ng karapatan sa isang mas ligtas na kamay. Tiningnan ni Winona ang papel. Ito ang huling piraso ng kadena. Ang pagpirma rito ay nangangahulugan ng kanyang ganap na pagsuko. Tumingin siya kay Joaquin at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na halimaw sa likod ng perpektong maskara. At kung ayaw kong pirmahan ito, Joaquin, ang hamon ni Winona, ang kanyang boses ay matatag at puno ng hamon. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang hangin ay tila nawalan ng oxygen. Dahan-dahang lumapit si Joaquin sa kanya, ang kanyang anino ay bumalot sa buong pagkatao ni Winona. Alam nating dalawa na wala kang ibang mapupuntahan. Winona. Ang bulong ni Joaquin, ang boses niya ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan. Huwag mong hintayin na maging masakit ang prosesong ito. Sa sandaling iyon, narinig ni Winona ang malakas na busina ng isang sasakyan sa labas ng hotel, isang sasakyang alam niyang hindi kay Joaquin. Sino ang dumating? At may sapat pa bang oras para makatakas siya sa bitag na unti-unti nang sumasara sa kanyang leg? Ibigay mo sa akin ang ballpen, Winona. Huwag mong pilitin na gamitin ko ang kamay ko para sa isang bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Ang boses ni Joaquin ay wala na ang malumanay na tono ng isang doktor na nangangakong magpapagaling. Ang bawat salita niya ay tila isang utos mula sa isang diktador, malamig at walang puwang para sa pagtanggi. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang anino ay tila isang malaking hayop na handang lumamon sa liwanag ng lampara sa mesa ni Winona. Ang dokumentong hawak niya ay hindi lamang papel. Ito ay ang hatol sa kalayaan ng Phoenix at sa kinabukasan ni Winona. Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang marahas na tambol na nagbababala ng kanyang sariling kamatayan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na pinagkatiwalaan ni Joaquin, ang mga kamay na hinaplos nito nang may tila wagas na pag-ibig kagabi lamang. Ngayon, ang bawat haplos na iyon ay tila isang laso na gumagapang sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kamangmangan. So, ito ba ang plano mo mula pa nung una, Joaquin? Ang tanong ni Winona, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng talim. Ginamit mo ang aking pagkawasak para itayo ang sarili mong imperyo. Akala ko ba ay galit ka rin sa mga Montenegro? Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Joaquin habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng carpet ay tila walang tunog, ngunit ang tensyon sa hangin ay sapat na para pigilan ang paghinga ni Winona. Hindi ako galit sa kanila, Winona. Gusto ko lang kung anong meron sila. Bulong ni Joaquin habang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Winona. Hindi mo ba na itatanong kung bakit kamukha ko ang yumaong Don Montenegro? I am the son they never acknowledged. The illegitimate blood that they tried to hide in the shadows. At ikaw ang pinakamagandang premyo na naiwan ni Mateo na dapat ay sa akin. Naramdaman ni Winona ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang katotohanan ay tila isang malakas na pasabog na sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang taong inakala niyang tagapagligtas ay isa palang Montenegro na mas gutom sa kapangyarihan kaysa kay Mateo. Hindi mo ako pag-aari, Joaquin, at hinding-hindi ko pipirmahan ang papel na iyan. Ang matatag na sagot ni Winona habang pilit na tumatayo ng tuwid sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Biglang hinawakan ni Joaquin ang panga ni Winona, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng kontrol. You have no choice, Winona. Kalimutan mo na ang Phoenix. Kalimutan mo na ang paghihiganti mo kay Mateo. Dahil kung hindi mo pipirmahan ito, ilalabas ko ang video ng kapatid mo. Ang video kung saan maliwanag na makikita ang kanyang pagpatay sa taong iyon 10 taon na ang nakalilipas. Remember, ikaw ang pumirma sa mga papel para akuin ang kasalanan niya, pero ang ebidensya ay nasa akin. Ang bawat salita ni Joaquin ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa huling hibla ng pag-asa ni Winona. Ang kanyang kapatid
Ang tanging pamilyang natitira sa kanya ay magiging biktima rin ng larong ito. Ang sakripisyong ginawa niya noon ay gagamitin laban sa kanya ngayon. Naramdaman ni Winona ang pagbagsak ng isang malamig na luha sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan, ang takot at ang pait ng pagkatalo ay tila isang malapot na putik na lumulunod sa kanya. Paano niya lalabanan ang isang taong alam ang bawat lihim ng kanyang kaluluwa? Pirmahan mo na Winona ulit ni Joaquin habang iniaabot ang ballpen sa kanyang nanginginig na kamay. Checkmate! Wala ka ng ibang mapupuntahan kundi sa akin. Dahan-dahang hinawakan ni Winona ang ballpen, ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa luha. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto ng hotel suite. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na mabilis na lumalapit ay naging hudyat ng isang bagong panganib o marahil isang bagong pagkakataon. Bitawan mo siya, Joaquin. Ang isang boses na hindi inaasahan ni Winona ay umaling-awngaw sa buong silid. Lumingon si Joaquin, ang kanyang mukha ay napuno ng gulat at galit. Doon nakatayo sa pinto ang isang taong huling nakita ni Winona na tumatawa sa kanyang pagkatalo. Isang taong may hawak din ng sariling lihim at sariling dahilan para wasakin ang mga Montenegro. Bakit narito ang taong ito at ano ang kapalit ng kalayaang inaalok niya sa gitna ng impyernong ito? Sa oras na ito, sino ang tunay na kakampi at sino ang naghihintay lamang ng tamang sandali para itarak ang huling patalim sa likod ni Winona? Una, ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay ang sandali. Bago ang pagsikat ng araw, ngunit sa gitna ng kadilimang ito, ang bawat anino ay tila may dalang patalim na handang tumapos sa huling hibla ng iyong pag-asa. Napatigil ang mundo ni Winona at Joaquin nang bumukas ng marahas ang pinto ng hotel suite. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang nakabibinging tensyon. Doon sa gitna ng liwanag mula sa hallway nakatayo ang isang babaeng hindi inaasahan ni Winona na makita sa ganitong kalagayan. Si Althea. Wala na ang mapagmataas na mistress na nakasuot ng mamahaling damit at nagmamalaki ng kanyang huwad na pagbubuntis. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang labi ay pumutok at may tuyong dugo, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na tila galing sa isang marahas na pakikipaglaban. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakakapit sa hamba ng pinto para hindi matumba. Althea, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Joaquin ay puno ng galit at gulat. Binitawan niya ang panga ni Winona at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila naging mga matatalim na hiwa sa dilim. Hindi sumagot si Althea kay Joaquin. Sa halip, ang kanyang mga mata na puno ng luha ay direktang tumingin kay Winona. Winona, tulungan mo ako. Papatayin niya ako. Papatayin ako ni Mateo. Naramdaman ni Winona ang paglamig ng kanyang sikmura. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Althea sa kanya, ang makita ang kapwa babae sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan ay nagpagising sa isang bahagi ng kanyang puso na hindi pa tuluyang namamatay. Bakit ka rito pumunta? I told you to stay away. Sigaw ni Joaquin habang hinahawakan ng marahas ang braso ni Althea. Umalis ka na bago ka pa makita ng mga tao rito. No, ikaw ang may salanan nito, Joaquin. Ang pagsigaw ni Althea ay nauwi sa isang basag na tinig ng paghihinagpis. Binigyan mo ako ng peking medical records. Sabi mo kapag naniwala si Mateo, nabuntis ako, mapapasa akin ang lahat. Pero nalaman niya ang totoo mula sa mga tao mo. Nanigas si Winona sa kanyang kinatatayuan. Ang piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Si Joaquin, ang doktor na dapat ay nagpoprotekta sa kanya, ay siya ring nagmamanipula kay Althea para wasakin ang pagsasama ni Winona at Mateo. Ginamit niya ang parehong babae para sa sarili niyang pansariling interes, ang makuha ang Imperyong Montenegro sa pamamagitan ng paggawa ng gulo mula sa loob. Shut up, Althea. Ang boses ni Joaquin ay tila isang babala ng kamatayan. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila handang saktan ng babae. Huwag mong susubukan, Joaquin. Ang sigaw ni Winona ay tila isang kulog sa gitna ng silid. Mabilis siyang lumapit at humarang sa pagitan ni Joaquin at Althea. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang nagngangalit na proteksyon para sa isang kapwa-biktima. Hindi mo na sila sasaktan muli. Hindi mo na kami gagamitin. Winona, huwag kang makialam dito. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ang banta ni Joaquin ang kanyang mga mata
ay tila naging mga uling na nagbabaga sa galit. Alam ko na ang lahat, Joaquin, ang malamig na sagot ni Winona habang inaalalayan si Althea na makapasok sa loob ng silid. Isa kang Montenegro na walang kaluluwa. Mas masahol ka pa kay Mateo dahil nagpanggap kang kaibigan. Sa labas ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo, ngunit ang mas nakakatakot ay ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa hallway ng hotel. Isang grupo ng mga lalaking nakasuit, mga tauhan ni Mateo, ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Nandyan na sila, Winona, kailangan nating umalis. Ang boses ni Althea ay puno ng desperasyon. Tiningnan ni Winona ang bintana pagkatapos ay ang pinto at huli ay ang nanginginig na kamay ni Althea. Sa sandaling iyon ang kanyang paghihiganti ay pansamantalang natigil. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng dalawang babaeng kapwa ni Loco ng iisang sistema. Joaquin, tapos na ang laro mo, bulong ni Winona habang mabilis na kinukuha ang kanyang bag at ang dokumentong hindi niya pinirmahan. Magsama-sama kayong lahat sa impyernong binuo ninyo. Hinablot ni Winona ang kamay ni Althea at tumakbo sila patungo sa kabilang pinto ng suite na patungo sa service elevator. Iniwan nilang nakatayo si Joaquin, sa gitna ng silid ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at matinding puot. Habang bumababa ang elevator, ang katahimikan sa loob ay binalot ng tunog ng mabigat na paghinga ni Winona at Althea. Tumingin si Winona sa refleksyon ni Althea sa metal na pader. Ang dangal kong reyna na dating nag-aagawan sa isang trono ay ngayon ay magkasamang tumatakas mula sa iisang hari. Bakit mo ako tinutulungan? Ang mahinang tanong ni Althea. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng guhit sa maruming mukha. Dahil sa dulo ng araw, Althea, tayo lang ang meron sa isa't isa laban sa kanila. Ang sagot ni Winona, ang kanyang boses, ay puno ng paghilom at bagong lakas. Nang bumukas ang elevator sa basement, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, isang itim na SUV ang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto at lumabas si Mateo, ang kanyang mukha ay tila isang demonyong galing sa ilalim ng lupa. May hawak na isang bagay na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng parking lot. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling takasan ang isang Montenegro? Ang boses ni Mateo ay tila isang hatol ng bitay. Nakatayo si Winona sa harap ni Althea, ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ito na ang huling paghaharap. Sino ang mabubuhay at sino ang tuluyang lalamunin ng apoy ng kanilang mga kasalanan? Huwag na huwag kang hahakbang ng malapit, Mateo. Ang bawat pulgada ng distansya sa pagitan natin ay ang huling pagkakataon mo para manatiling malaya bago ka mabulok sa bilangguan. Ang tinig ni Winona ay hindi nanginginig, bagamat ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Nakatayo siya sa madilim at malamig na parking lot ng basement, ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag para kay Althea na nakaluhod sa likuran niya, nanginginig at pilit na ikinukubli ang kanyang mga pasa. Ang amoy ng gasolina at luma na semento ay humahalo sa malansang amoy ng dugo mula sa putok na labi ni Althea. Bilangguan. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa tingin mo ba ay may pakialam ang batas sa isang babaeng tulad mo? Winona, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang pangalan, ang luho, ang buhay na pinapangarap ng lahat. At ito ang isasagot mo sa akin. Ang pagkampi sa ahas na ito. Itinuro ni Mateo si Althea ng may matinding pandidiri. Ang mukha ng lalaking minahal ni Winona ng 10 taon ay tila isang maskara na ngayon lamang tuluyang natuklap. Inilalantad ang isang halimaw na puno ng puot at kasakiman. Ibinigay mo sa akin. Ang sagot ni Winona, ang bawat salita ay tila isang hiwa ng labaha. Ibinigay mo sa akin ang mga utang mo, Mateo. Ibinigay mo sa akin ang mga gabing puno ng panglalait ni Doña Consuela. Ibinigay mo sa akin ang kawalan ng halaga dahil lamang hindi ako makabuo ng bata. At ngayon nakikita ko ang ginawa mo kay Althea. Naintindihan ko na. Hindi ka naghahanap ng asawa o ng tagapagmana. Naghahanap ka ng biktima. Naramdaman ni Winona ang mahigpit na pagkakahawak ni Althea sa kanyang laylayan. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang mortal na kaaway, ang babaeng umagaw sa kanyang asawa, ay ngayon ay ang tanging saksi sa kanyang katapangan.
Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na lasa sa kanyang dila. Ang kanilang pagkakaisa ay hindi binuo ng pag-ibig, kundi ng parehong sugat na idinulot ng iisang lalaki. Huling babala, Winona. Ang boses ni Mateo ay naging isang bulong na tila galing sa ilalim ng lupa. Ibigay mo sa akin ang dokumento at ang babaeng iyan. Kung hindi sisiguraduhin kung bukas na bukas din ang kapatid mo, ay nasa loob na ng rehas para sa krimeng ikaw mismo ang nagtago. Alam ko na ang tungkol kay Joaquin Mateo, ang direktang tugon ni Winona. Alam ko na ang laro ninyo. Ang kapatid ko ay hindi na magiging pain sa kasakiman ninyo. Dahil bago pa man ako bumaba rito, ang lahat ng ebidensya ng manipulasyon ninyo ay nasa kamay na ng mga taong hindi ninyo mabibili. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Mateo. Sa sobrang galit, mabilis niyang inabot ang leeg ni Winona. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong ng isang sasakyan ay umaling-aungaw sa buong parking lot. Ang matinding liwanag mula sa mga headlight ng isang dumarating na SUV ay bumulag kay Mateo dahilan upang mapabitaw siya at mapapikit. Bumukas ang pinto ng SUV at lumabas ang isang grupo ng mga kalalakihan, ngunit hindi sila mga pulis. Ang nangunguna sa kanila ay isang matandang babae na may hawak na tungkod ang kanyang mukha ay tila gawa sa bato sa tindi ng seryosong ekspresyon. Si Doña Consuela. Tama na ito, Mateo. Ang malamig na tinig ng matanda ay tila isang utos na walang sino mang makakasuway. Pinahiya mo na ang pangalang Montenegro sa buong mundo. Sapat na ang dumi na idinulot mo. Mama, anong ginagawa niyo rito? Ang babaeng ito, sinisira niya tayo. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng takot na tila isang batang nahuli sa pagkakamali. Hindi Mateo yung sagot ni Consuela habang dahan-dahang lumalapit kay Winona. Ikaw ang sumira sa atin. At ikaw, Winona, sa tingin mo ba ay makakaligtas ka dahil lamang may hawak kang ebidensya? Hindi mo kilala ang abot ng kamay ko? Naramdaman ni Winona ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang pagdating ni Consuela ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Ito ay nangangahulugan lamang na ang kalaban ay naging mas malaki at mas makapangyarihan. Nakatayo siya sa pagitan ng isang asawang baliw sa galit at isang biyenan na handang pumatay para sa kanyang reputasyon. Dahan-dahang itinaas ni Consuela ang kanyang tungkod at itinuro ang isang itim na van sa likuran nila. Isakay ang dalawang babaeng iyan. At si Mateo, dalhin siya sa mansyon. May mga bagay kaming kailangang tapusin na tayo-tayo lamang. Naramdaman ni Winona ang pagdaklot ng mga malalakas na kamay sa kanyang mga braso. Ang bawat pagpiglas niya ay tila walang silbi laban sa dami ng mga tauhan ni Consuela. Tumingin siya kay Althea na muling hinila palayo sa kanya. Ang huling nakita ni Winona bago siya tuluyang isakay sa van ay ang mukha ni Joaquin sa loob ng kabilang sasakyan nakatingin sa kanya nang may malamig na ngiti ng tagumpay. Saan sila dadalhin ni Doña Consuela? At ano ang katapusan na nakahanda para sa isang asawang itinakwil at isang kabit na wala ng silbi? Sa gitna ng dilim ng van, naramdaman ni Winona ang isang bagay sa loob ng kanyang palad, ang maliit na hairpin na ibinigay sa kanya ni Nanay Rosa bago siya umalis. May sapat pa bang talim ang isang maliit na bagay para putulin ang mga kadenang unti-unti nang sumasakal sa kanya? Ang bawat pader ng mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga lihim at kasinungalingan, ngunit kahit ang pinakamatibay na kuta ay guguho kapag ang katotohanan ay nagsimulang dumaloy na parang apoy sa mga bitak nito. Nakatali ang mga kamay ni Winona sa likod ng isang antigong silyang kahoy sa loob ng madilim na silid-aklatan ng mga Montenegro. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humahalo sa amoy ng takot na nagmumula kay Althea, na nakaupo sa sahig sa kanyang tabi umiiyak ng walang tunog. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa isang sulong lampara sa ibabaw ng lamesa ni Doña Consuela na nakatayo sa harap nila na tila isang hukom na nagbababa ng hatol. Ibigay mo sa akin ang access sa lahat ng cloud storage mo, Winona. Ang boses ng matanda ay tila isang malamig na hanging umiihip mula sa isang libingan. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin sa kapatid mo sa loob ng isang tawag lang. Tumingin si Winona ng diretso sa mga mata ni Doña Consuela. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga braso at ang pagod ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning sa determinasyon. Ang akala niyo ba ay ang kapatid ko lang ang alas kumama?
Sa loob ng 10 taon, hinayaan niyo akong maging anino sa bahay na ito. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang bawat transaksyon ninyo sa ilalim ng lamesa. You are bluffing, Winona. Sigaw ni Mateo habang pumapasok sa silid ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at alak. Wala kang ebidensya. Ikaw ay isang asawang itinapon na walang kakampi, walang pera. Mayroon akong hindi ninyo kailanman magkakaroon. Mateo. Ang sagot ni Winona, ang kanyang boses ay naging kalmado sa paraang nakakapangilabot. Mayroon akong katotohanan, at ang katotohanang iyon ay kasalukuyang pinapanood ng mahigit 5 milyong tao sa buong Pilipinas. Napatigil si Mateo, kumunot ang noo ni Doña Consuela. Anong sinasabi mo? Dahan-dahang itinaas ni Winona ang kanyang ulo at tumingin sa maliit na brooch na nakakabit sa kanyang punit na damit, isang alahas na bahagi ng Phoenix Collection na may nakatagong microcamera, ang huling regalo ni Nanay Rosa na may lihim na teknolohiya. Simula nang pumasok kami sa parking lot, ang lahat ng banta ninyo ang pag-amin ni Joaquin tungkol sa pagiging anak niya sa labas at ang marahas ninyong pagdakip sa amin. Lahat ng yon ay naka-livestream sa aking social media page. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Mateo ay tila'y isang timer ng bombang malapit ng sumabog. Mabilis na kinuha ni Joaquin ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang libu-libong komento at ang video na mabilis na kumakalat sa internet. Cancelled na ang mga Montenegro. Bulong ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang mga tao nagpoprotesta na sa labas ng gate ng Forbes Park. Ang stock market ay nagpapanik na. Patayin mo yan, Winona, patayin mo yan ngayon din. Sigaw ni Doña Consuela habang pilit na inaabot ang brooch ni Winona. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng alahas, tumayo si Althea mula sa sahig. Sa kabila ng kanyang mga pasa, kinuha niya ang isang mabigat na estatwa ng ginto sa lamesa at itinutok ito sa mga Montenegro. Huwag kayong lalapit, Winona, ituloy mo. Ikwento mo ang lahat. Ikwento mo kung paano nila ako ginamit, kung paano ako binugbog ni Mateo nang malaman niyang hindi ako buntis. Nagpatuloy ang livestream. Ang bawat salita ni Winona ay tila isang hatol ng kamatayan para sa reputation ng mga Montenegro. Ikinuwento niya ang pagsasabotahe sa kumpanya ng kanyang ama, ang manipulation ni Joaquin, at ang pagmamalupit ni Doña Consuela. Ang mga tao sa buong bansa ay nakasaksi sa pagguho ng isang dinastiya sa loob lamang ng isang gabi. Checkmate, Mama Camp, bulong ni Winona habang tumatagas ang isang luha ng tagumpay sa kanyang pisngi. Ang pader ng hiya na pilit ninyong pinoprotektahan ay tuluyan ng gumuho. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay hindi na lamang guni-guni. Ang malakas na paghampas ng mga tauhan ng batas sa malaking pinto ng mansyon ay tila ang tunog ng hustisyang 10 taon nang naghihintay. Sinubukan ni Mateo na tumakas sa bintana, ngunit ang mga flash ng camera ng mga media na nakapalibot na sa bahay ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. Naramdaman ni Winona ang pagluwag ng mga tali sa kanyang kamay nang dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa loob ng silid. Habang pinupustas ang mga kamay ni Mateo at Joaquin, tiningnan ni Winona ang kwintas na Phoenix Tears na suot pa rin niya. Ang ruby sa gitna nito ay nagniningning na parang isang tunay na apoy, isang apoy na tumupok sa lahat ng dumi ng nakaraan upang bigyang daan ang isang bagong pagsilang. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Winona kay Doña Consuela na ngayon ay nakaupo na lamang sa isang tabi, tila isang lantang dahon. Ang utang na loob ko sa inyo ay bayad na, Doña Consuela, at ang sukli ay ang katotohanang hinding-hindi niyo makakalimutan. Tumalikod si Winona at inakay si Althea palabas ng mansyon. Habang lumalakad sila sa ilalim ng mga ilaw ng mga kamera, naramdaman ni Winona ang unang simoy ng hangin na walang halong lason ng mga Montenegro. Sapat na ba ang isang gabing ito para mapawi ang 10 taon ng pagdurusa? Or ito pa lamang ang simula ng isang mahabang paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan? Pagtamaha. Walang kwenta ang iyong pangalan sa loob ng seldang ito, Mateo. Ang bawat ginto at brilyanteng ipinagmamalaki mo ay hindi makakabili ng katahimikan mula sa mga taong kinalaban mo. Ang boses ng opisyal ng pulisya ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Mateo mula sa kanyang panaginip ng kapangyarihan. Nakaupo siya sa loob ng isang malamig
at madilim na interrogation room, ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang kurbata ay wala na sa ayos. Sa kabilang panig ng salamin, nakatayo si Winona, suot ang isang simpleng puting blusa na tila isang simbolo ng kanyang bagong simula. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pag-ibig, kundi ng katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Dahan-dahang lumakad si Winona patungo sa kabilang panig ng mesa, kung saan nakaupo ang lalaking sumira sa 10 taon ng kanyang buhay. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa semento ay tila isang dahan-dahang pagbilang ng mga huling sandali ng kalayaan ni Mateo. Ang bawat paghinga ni Mateo ay puno ng takot, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, naghahanap ng butas kung paano makakalabas sa bitag na siya mismo ang gumawa. Winona, please, maawa ka. Alam mong mahal kita, nagpadala lang ako sa sulsol ni Joaquin at ni Mama. Ang panginginig ng boses ni Mateo ay tila isang nakakaawang himig ng isang talunang manunugal. Pwede nating ayusin ito. I'll give you everything back. Just drop the charges. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Ibinigay ko na sa iyo ang 10 taon ng buhay ko, Mateo. Ibinigay ko na sa iyo ang bawat patak ng pawis at luha ko para itayo ang kumpanya mo. At anong nakuha ko? Isang malutong na sampal at ang pagtapon sa akin sa kalsada na parang basura. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag, ang huling ulat ng DNA test ni Althea at ang mga dokumento ng illegal na transaksyon ng mga Montenegro. Ang bawat kasinungalingan ninyo ay nakasulat dito. Patuloy ni Winona, ang kanyang boses ay naging malamig na tila yelo. Ang baby na ipinangako ni Althea, isang huwad na panlilinlang na binuo ni Joaquin. Ang utang na loob na sinasabi ni Doña Consuela. Isang pagnanakaw sa pamilya ko. Ngayong araw hindi lang ikaw ang babagsak, Mateo. Isasama mo ang buong dinastiya ninyo sa ilalim ng lupa. Sa kabilang silid, nakita ni Winona sa pamamagitan ng salamin si Joaquin na pinupustas na rin. Ang doktor na nagpanggap na kanyang tagapagligtas ay ngayon ay nakayuko, ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at pagsisisi. Habang si Althea naman nakasalukuyang nagbibigay ng testimonya sa kabilang opisina, ay dahan-dahang tumingin sa direksyon ni Winona. Isang sandali ng tahimik na pagkakaunawaan ang dumaan sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa naging biktima ng kasakiman ng iisang pamilya. Katapusan na, Mateo, bulong ni Winona habang tumatayo at iniaayos ang kanyang damit. Ang bawat barya na ninakaw ninyo sa pamilya ko ay gagamitin para sa pag-aaral ng mga kababaihang tulad ni Althea na biniktima ninyo. Ang Phoenix ay hindi lang isang alahas. Ito ang apoy na tumupok sa inyo. Narinig ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng selda nang ilabas na si Mateo ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay unti-unting humina hanggang sa mabalot ng katahimikan ang buong hallway. Nararamdaman ni Winona ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malayang awit na hindi na kailangang magtago sa anino ng iba. Lumabas si Winona ng istasyon ng pulisya kung saan ang sikat ng araw ng umaga sa Maynila ay sumalubong sa kanya. Hindi na ito ang araw na nakasaksi sa kanyang pagkatalo, kundi ang araw na nagbibigay liwanag sa kanyang muling pagsilang. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana at bumungad ang mukha ni Doña Consuela na bagamat pagod ay mayroon pa ring kakaibang ningning sa mga mata. Akala mo ba ay dito na matatapos ang lahat? Winona? Ang mahinang tanong ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa nakaraan. Ang mga Montenegro ay hindi basta-basta nawawala. May isang lihim pa akong hindi mo alam. Isang lihim na maaring magpabago sa tingin mo sa sarili mong ama. Naramdaman ni Winona ang isang mabilis na panginginig sa kanyang batok. Ang kabanata ba ng kanyang pagdurusa ay hindi pa rin tuluyang natatapos. Or ito ay isa na namang panlilinlang ng isang desperadong reyna. Habang pinapanood niyang umalis ang sasakyan ni Doña Consuela, isang tanong ang nanatiling nakatimo sa kanyang puso. Hanggang kailan kailangang magbayad ng mga anak para sa mga kasalanan ng kanilang mga magulang? Ang pagbawi sa lahat ng ninakaw sa iyo ay hindi lamang tungkol sa salapi o titulo, kundi ang muling pagkuha sa kapayapaan ng isip na pilit nilang ginulo sa loob ng isang dekada. Nakatayo si Winona sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon sa Forbes Park.
Ngunit sa pagkakataong ito wala ng mga gwardyang humaharang sa kanya at wala ng mga matang mapanghusga na nakamasid mula sa bintana. Ang mansion ay tahimik, ang mga chandelier ay hindi na nagniningning at ang hangin ay hindi na amoy mamahaling pabango kundi amoy ng lumang alikabok at bakanting espasyo. Sa ilalim ng utos ng korte ang lahat ng ari-arian ng mga Montenegro ay isinailalim sa liquidation at si Winona bilang kinatawan ng mga biktima ng pandaraya ni Mateo ang naatasang mamahala sa huling yugto ng transaksyong ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng library, ang silid kung saan siya madalas makatanggap ng masasakit na salita mula kay Doña Consuela. Sa isang sulok nakita niya ang isang maliit na vault na nakatago sa likod ng mga libro, ang vault na binanggit ng matanda. Bago ito tuluyang lumisan patungo sa isang hindi kilalang destinasyon sa ibang bansa. Sa tulong ng mga awtoridad nabuksan ang vault at tumambad sa kanya ang isang makapal na folder na may pangalan ng kanyang ama. Nang buksan ni Winona ang folder, ang bawat pahina ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Hindi ito tungkol sa pagnanakaw. Ito ay tungkol sa proteksyon. Natuklasan ni Winona na bago pa man pumanaw ang kanyang ama, nalaman na nito ang balak ng mga Montenegro na sirain ang kanilang pamilya. Upang iligtas si Winona mula sa ganap na kahirapan, sadyang pinalugi ng kanyang ama ang kumpanya at inilagay ang lahat ng kanyang tunay na yaman sa isang trust fund na tanging si Winona lamang ang makakakuha sa oras na siya ay maging malaya na mula sa mga Montenegro. Kaya mo ba ako ipinakasal sa kanya, Dad? Bulong ni Winona habang tumatagas ang luha sa kanyang mga mata. Para bigyan ako ng oras na lumakas. Para makita ko ang tunay na mukha ng mundong ito. Naintindihan na niya ang lahat. Ang bawat sakripisyo, ang bawat 10 taon ng pagtitiis ay bahagi ng isang mas malaking plano ng pag-ibig mula sa isang magulang. Hindi siya naging biktima ng tadhana. Siya ay naging isang mandirigma na hinubog ng panahon. Lumabas si Winona ng mansyon at tinungo ang kanyang opisina sa Makati. Ang Phoenix Jewelry ay hindi na lamang isang maliit na brand. Ito ay naging isang pandaigdigang simbolo ng katatagan ng mga kababaihan. Sa kanyang pagpasok, sinalubong siya ng kanyang mga empleyado, mga kababaihang tulad ni Althea, na binigyan niya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Si Althea na ngayon ay isa na sa kanyang mga apprentice, ay lumapit ng may ngiti na puno ng tunay na kapayapaan. Miss Winona, may naghihintay sa iyo sa labas. Ang mahinang sabi ni Althea. Pagtingin ni Winona sa bintana, nakita niya ang isang lalaki sa kalsada na nakasuot ng maruming damit at namamalimos sa mga dumadaang sasakyan. Yon si Mateo. Nakalaya ito pansamantala dahil sa piyansa, ngunit wala nang natitirang kahit isang sentimo. Ang lalaking dati ay tinitingala sa Forbes Park, ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating kasakiman. Naramdaman ni Winona ang isang bahagyang pait, ngunit mabilis itong napalitan ng ganap na kawalan ng pakialam. Hindi siya bumaba para saktan ito, at hindi rin siya bumaba para tulungan ito. Pinili niyang manatili sa itaas sa silid na puno ng liwanag at bagong pag-asa. Ang hustisya ay hindi palaging dumarating sa anyo ng kulungan, bulong ni Winona sa kanyang sarili. Minsan ang hustisya ay ang makita ang iyong sarili na malaya, habang ang iyong mga kaaway ay nakakulong sa bilangguan ng kanilang sariling mga kasalanan. Huminga ng malalim si Winona at tiningnan ang sunset ng Manila Bay mula sa kanyang balkonahe. Ang kulay ng langit ay tila ang kulay ng isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo, matingkad, matapang at handang lumipad ng mas mataas pa kaysa sa dati. Nahanap na niya ang kanyang tinig, nahanap na niya ang kanyang lakas. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Winona na ang bawat sugat sa kanyang puso ay hindi na masakit. Sila ay naging mga medalya ng kanyang tagumpay. Ngunit habang tinitingnan niya ang huling sinag ng araw, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang puting rosas. May kasama itong card na walang pangalan, tanging isang maikling mensahe. Ang pagpapatawad ay para sa sarili, ngunit ang hustisya ay para sa kinabukasan. Handa ka na ba sa huling kabanata? Sino ang nagpadala ng rosas na ito? At ano ang huling kabanata na tinutukoy nito? Ang kapayapaan ba ni Winona ay isang panandaliang hinto lamang bago ang huling unos dito sa ilalim ng matatandang puno ng Nara, kung saan ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon. Nahanap ni Winona ang katahimikang matagal nang ipinagkait sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang kumpol ng puting rosas
sa ibabaw ng puntod ng kanyang ama. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan ay tila isang pamilyar na yakap nagpapaalala sa kanya na ang bawat pagbagsak ay may kaakibat na pag-asa ng muling pagbangon. Tapos na ang laban, Dad, bulong ni Winona habang hinahaplos ang malamig na marmol. Ang imperyong sumira sa atin ay naging abo na, at mula sa abong yon, itinayo ko ang isang kaharian na hindi na kailanman magigiba ng kasakiman ng iba. Naramdaman ni Winona ang bigat ng kanyang nakaraan, na unti-unting kumakawala sa kanyang mga balikat. Naalala niya ang balita kaninang umaga si Mateo ay dinala na sa isang public shelter dahil sa malalang depresyon at kawalan ng matitirhan, habang si Joaquin ay opisyal ng hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga krimen nito sa pananalapi at manipulasyon. Si Doña Consuela naman ay nababalitang nagtatago sa isang liblib na probinsya. Iniwan ng lahat ng mga kaibigang dati ay humahalik sa kanyang mga paa. Wala nang galit sa puso ni Winona. Ang puot na dati ay nagpapatakbo sa kanyang buhay ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makita ang sarili na namumuhay ng masaya at malaya sa kabila ng kanilang ginawa. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa anino ng isang malaking mausoleo. Siya ang dating abogado at pinagkakatiwalaang kaibigan ng kanyang ama, si Attorney Villafuerte. May hawak siyang isang maliit na kahon na gawa sa pelos. Iha, ito na ang huling bilin ng iyong ama. Ang mahinahong sabi ng matanda habang iniabot ang kahon. Sabi niya, ibigay ko lamang ito sa iyo kapag wala na ang mga Montenegro sa iyong landas. Ito ang puting rosas na natanggap mo kahapon. Ito ang huling simbolo ng kanyang pag-ibig. Nang buksan ni Winona ang kahon, nanigas ang kanyang buong pagkatao. Sa loob nito ay nakahiga ang isang pamilyar na hiyas, ang kwintas na pag-aari ng kanyang ina, ang kwintas na ibinenta niya 10 taon na ang nakalilipas para iligtas si Mateo. Tila isang himala na muli itong nagbalik sa kanya. Binili ito ng iyong ama sa pamamagitan ng isang dummy bidder nung araw na ibenta mo ito, paliwanag ni Attorney Villafuerte. Alam niya ang sakripisyo mo, Winona. Gusto niyang malaman mo na ang iyong dangal ay hindi kailanman nawala. Itinago lang niya ito hanggang sa maging sapat na ang lakas mo para isuot itong muli. Isinuot ni Winona ang kwintas. Ang lamig ng mga brilyante sa kanyang balat ay tila isang pagbabasbas. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na nawasak ay tila nabuo muli. Hindi na siya ang asawang itinapon. Siya ang anak na pinrotektahan ang babaeng lumaban at ang reynang muling naghari sa kanyang sariling buhay. Habang naglalakad siya palabas ng sementeryo, nakita niya si Althea na naghihintay sa loob ng sasakyan. Ang mga pasa nito ay naghilom na at ang mga mata nito ay mayroon ng ningning ng pag-asa. Kinawayan siya nito isang simpleng kilos na nagpapakita ng kanilang nabuong pagkakaibigan mula sa pagkawasak. Dumaan ang sasakyan ni Winona sa tapat ng dati niyang mansyon sa Forbes Park. Ngunit hindi na ito ang madilim na kuta ng mga Montenegro. Ang malaking gate ay nakabukas na ngayon at may karatula sa harap, Montenegro Valley Foundation, a home for resilient women. Ang bahay na naging bilangguan niya sa loob ng 10 taon ay naging kanlungan na ngayon para sa mga kababaihang nangangailangan ng panibagong simula. Huminto ang sasakyan sa pampang ng Manila Bay. Bumaba si Winona at tumingin sa papalubog na araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel lila at ginto, tila isang higanting painting ng muling pagsilang. Itinaas niya ang kanyang mukha sa hangin, nilalanghap ang amoy ng dagat na walang halong laso ng nakaraan. Wala nang sana, wala nang bakit, tanging ang ngayon. Naramdaman ni Winona ang pagpikit ng kanyang mga mata, hinahayaan ang init ng araw na dumampi sa kanyang balat. Ang bawat sugat, bawat sampal at bawat patak ng luha ay naging bahagi na ng kanyang kasaysayan, ngunit hindi na ito ang nagdidikta ng kanyang kinabukasan. Sa huling sandali ng liwanag bago tuluyang maging gabi, isang boses ang narinig niya sa kanyang likuran, isang boses na hindi niya inaasahang maririnig muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdadala ng takot kundi ng isang huling pagsasara. Handa ka na bang lumipad ng tuluyan, Winona? Lumingon si Winona at sa kanyang mukha ay sumilay ang isang ngiti na mas maliwanag pa sa anumang hiyas na kanyang nagawa. Ang kabanatang ito ay tapos na at ang susunod ay isusulat niya sa sarili niyang tinta, sa sarili niyang mga tuntunin. Ang tunay na kinang ng isang hiyas ay hindi nagmumula sa sikat ng araw,
kundi sa apoy ng pagsubok na nagtanggal sa lahat ng dumi upang ilitaw ang busilak nitong kaluluwa. Nakatayo si Winona sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng presidential suite ng Manila Hotel. Suot niya ang isang maningning na kulay gintong terno na tila gawa sa sinag ng araw at sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas na Phoenix Tears. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang tanging makikita ay ang isang babaeng alam ang kanyang halaga at hindi na kailanman papayag na tapakan ng sinuman. Gabi ito ng Grand Gala of Excellence, kung saan ang Phoenix Jewelry ay pararangalan bilang Most Innovative Brand of the Year. Ngunit higit sa parangal ito ang gabi ng kanyang ganap na proklamasyon sa mundo. Pumasok si Althea sa silid na kasuot ng isang simpleng asul na damit. Malayo na ang itsura niya sa babaeng duguan na kumatok sa pinto ni Winona noon. Miss Winona, handa na po ang lahat sa baba. Ang mga media, ang mga investors, lahat sila ay naghihintay sa inyo. Ngumiti si Winona at hinawakan ang kamay ni Althea. Salamat, Althea. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Ako po ang dapat magpasalamat. Ang tugon ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng emotion. You didn't just save my life, you gave me a reason to respect myself again. Thank you for showing me na hindi kailangan ng lalaki para maging buo. Paglabas ni Winona sa grand staircase, ang dagundong ng palakpakan ay tila isang malakas na alon na humahampas sa bawat sulok ng bulwagan. Ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasayaw sa kanyang paligid. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, nakita niya ang ilang mga pamilyar na mukha sa crowd. Mga dating kaibigan ng mga Montenegro na dati ay tumalikod sa kanya, na ngayon ay nag-uunahang makuha ang kanyang pansin. Ngunit hindi sila binigyan ni Winona ng kahit isang sulyap. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa unahan. Nang hawakan niya ang mikropono, binalot ng katahimikan ang buong hall. 10 years na panimula ni Winona, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa bawat speaker. 10 taon akong naniwala na ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano ako kagaling magsilbi sa isang pamilyang hindi ako itinuring na tao. 10 taon akong nanahimik habang unti-unting kinakain ng dilim ang aking pangarap. Sabi nila ang isang babaeng hindi makapanganak ay parang isang tuyong puno, pero mali sila. Huminto siya sandali at tumingin sa mga kababaihan sa madla. Ang isang babae ay hindi isang instrumento para sa legacy ng iba. We are the creators of our own destiny. I lost a home, I lost a husband, and I lost my identity in the hands of the Montenegros. But in that loss, I found the most important thing, my voice. Ang palakpakan ay mas lalong lumakas, may ilang kababaihan na nakitang nagpupunas ng luha. Sa isang sulok ng VIP table, napansin ni Winona ang isang bakanting upuan na may pangalan ni Doña Consuela. Alam niyang hindi darating ang matanda, ngunit ang makita ang pangalang iyon na nakatirik sa isang bakanting silya ay tila isang huling simbolo ng pagbagsak ng dinastiyang Montenegro. Habang bumababa si Winona sa entablado, bitbit ang kanyang trophy, isang waiter ang lumapit sa kanya at may iniabot na maliit na tablet. May balita pong lumabas ngayon lang. Tiningnan ni Winona ang screen. Isang live news report. Ang Montenegro Group ay opisyal nang nag-file ng bankruptcy. Si Matteo Montenegro ay napaulat na nakitang palaboy-laboy sa labas ng kumpanya, pilit na kumakatok sa mga saradong pinto, habang si Joaquin del Valle ay pinalipat na sa maximum security prison matapos tangkaing tumakas. Ibinaba ni Winona ang tablet. Walang saya, walang lungkot. Tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Lumabas siya sa balkonahe ng hotel upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagniningning sa kanyang harapan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Winona na ang lungsod na ito ay hindi na isang labirinto ng sakit, kundi isang malawak na palaruan ng kanyang mga pangarap. Winona, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dilim ng balkonahe. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki, isang matangkad na figura na nakatayo sa anino, ngunit hindi ito si Matteo, hindi si Joaquin, at hindi rin si Attorney Villafuerte. Ito ay isang taong bahagi ng kanyang nakaraan, bago pa man siya naging isang Montenegro, isang taong may dalang lihim na hindi pa niya lubos na nabubuksan. Sino ka? Ang tanong ni Winona, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pagkilala. Ang lalaki ay dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag,
Hawak ang isang maliit na susi na may disenyo ng isang phoenix, isang susing pag-aari ng kanyang ama. Ang paglalakbay mo ay hindi pa tapos, Winona. Ang phoenix ay kailangang malaman kung saan talaga nanggaling ang apoy. Napatigil ang hininga ni Winona. Ang huling kabanata ng kanyang buhay ay tila bubukas na sa isang paraang hindi niya inaasahan. Handa na ba siyang harapin ang huling katotohanan? Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako ng kapahingahan, ngunit para kay Winona ang bawat paglubog ng araw ay isang paalala ng kanyang matagumpay na paglalakbay mula sa abo ng kataksilan patungo sa rurok ng kanyang sariling kalayaan. 3 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang Imperyong Montenegro, ngunit ang alaala ng gabing iyon sa Forbes Park ay tila isang malabong panaginip na lamang. Nakatayo si Winona sa malawak na garden ng kanyang rest house. Sa Tagaytay pinagmamasdan, ang bulkang Taal sa malayo. Ang hangin ay malamig, amoy sariwang damo at kape malayo sa lason ng usok at ingay ng Makati. Wala na ang mabigat na hiyas ng phoenix tears sa kanyang leeg. Pinalitan niya ito ng isang simpleng medalyon na may larawan ng kanyang ama at ina. Sa loob ng 3 taon, maraming bagay ang nagbago. Ang Montenegro Valley Foundation ay naging isa sa pinakamalaking shelter para sa mga biktima ng domestic abuse sa bansa. Si Althea na ngayon ay isang ganap na jewelry designer, ay nakahanap na ng bagong buhay at kasalukuyang nag-aaral sa ibang bansa sa ilalim ng scholarship ni Winona. Ang bawat sugat na tinamo nila ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanilang katapangan. Napangiti ng bahagya si Winona nang maalala ang balitang natanggap niya kaninang umaga. Si Mateo ay pumanaw na sa loob ng isang psychiatric facility malayo sa luho at kapangyarihan na dati nitong ipinagmamalaki. Si Doña Consuela naman ay nabubuhay na lamang sa limot mag-isa sa isang maliit na apartment. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga multo ng kanyang nakaraan. Si Joaquin ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang talino ay nawalan na ng saysay sa loob ng 4 na sulok ng selda. Naitanong ni Winona sa kanyang sarili, pinatawad ko na ba sila? Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang malamig na hangin na punuin ang kanyang mga baga. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinalimutan niya ang bawat sampal o ang bawat panglalait. Hindi rin ito nangangahulugan na naging maayos ang lahat sa pagitan nila. Ang pagpapatawad para kay Winona ay ang desisyon na hindi nahayaan ang galit na magdikta sa kanyang bawat galaw. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa katahimikan. Sa pagbitaw niya sa puot, tuluyan niyang naputol ang huling kadenang nagtatali sa kanya sa mga Montenegro. Nahanap na ba niya ang tunay na binyan o? Ang kapayapaang nahanap niya ay hindi ang kawalan ng gulo sa paligid, kundi ang katatagan sa loob ng kanyang puso. Hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam na niya kung paano gumawa ng sarili niyang liwanag. Hindi na siya naghahanap ng pagkilala mula sa iba dahil sapat na sa kanya ang pagkilalang ibinibigay niya sa kanyang sarili sa tuwing tumitingin siya sa salamin. Siya ay malaya hindi lang sa papel kundi sa kanyang kaluluwa. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw na tila isang diamanteng dumaan sa pinakamatinding pressure. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung sino ang kasama niya, kundi sa kung sino siya kapag wala na ang lahat. Ang utang na loob ay hindi dapat maging dahilan ng pagpapakalipin at ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng kapalit na sariling dangal. Ang bawat babae ay may kakayahang maging phoenix, ang muling mabuhay mula sa sariling kapighatian at lumipad ng mas mataas pa kaysa sa inaasahan ng mundo. Isang matangkad na figura ang lumapit sa kanya mula sa likuran at dahan-dahang ipinatong ang isang shawl sa kanyang mga balikat. Ito ang lalaking mula sa kanyang nakaraan, ang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ama, na siyang naging lihim na tagapangalaga ng kanyang legacy. Walang salitang binigkas, tanging isang tahimik na presensya na nagpapatunay na hindi lahat ng lalaki ay mandaraya at hindi lahat ng tulong ay may nakatagong patalim. Handa ka na bang pumasok, Winona? Malamig na ang gabi. Ang malumanay na aya nito. Tumango si Winona at muling tiningnan ang langit. Ang unang bituin ay nagsimula ng magningning sa gitna ng dilim. Tumalikod siya sa tanawin at naglakad papasok sa kanyang tahanan, isang tahanang binuo niya sa pamamagitan ng sarili niyang kamay, dugo at luha. Ang kwento ng luha ng Phoenix ay hindi nagtatapos sa paghihigante. Ito ay nagtatapos sa isang bagong simula.
Isang simula kung saan ang bawat patak ng luha ay naging kristal at ang bawat hapdi ay naging awit ng tagumpay. Hayaang ang huling sinag ng araw ang maging saksi sa iyong ganap na paglaya, kung saan ang bawat anino ng kahapon ay tuluyan ng naglalaho sa dilim. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at sa pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan ako sa bawat hakbang ng mahapdi ngunit matagumpay na paglalakbay ni Winona. Habang hinuhubog ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, tila may kung anong kumukurot sa aking dibdib. Lalo na nang balikan ko ang tagpong iyon sa Forbes Park. Ang gabi ng ika-10 anibersaryo, kung saan ang isang matamis na selebrasyon ay nauwi sa isang malutong na sampal at sukdulang pagtataksil. Masakit isipin na ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ang siya ring unang dudurog sa iyong pagkatao. Ang bawat linyang inyong napakinggan ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay pagpupugay sa mga tunay na boses ng mga kababaihang nakaranas ding malugmok, ngunit piniling tumayo at lumaban. Isipin ninyo ang isang diamante. Hindi ito kailanman magiging maningning at kasing tibay ng bakal kung hindi ito dumaan sa pinakamabigat na pressure at pinakamainit na apoy sa ilalim ng lupa. Gaya ni Winona, marahil ang bigat na nararamdaman mo ngayon ay hindi hudyat ng iyong katapusan, kundi ang paraan ng mundo upang ilitaw ang hiya sa loob mo na hinding-hindi na muling mababasag ng kahit na sino. Bago tayo tuluyang magpaalam sa kabanatang ito, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Winona, magagawa niyo rin bang talikuran ang lahat ng puot para sa inyong sariling kapayapaan? O mas gugustuhin ninyong makitang mas nagdurusa pa ang mga taong sumira sa inyo? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section dahil naniniwala ako na sa bawat kwentong ibinabahagi natin, unti-unti nating napapagaling ang isa't isa. Nais ko ring malaman sa ang bahagi ba ng mundo ninyo pinapakinggan ang ating kwento. Marahil ay kasalukuyan kayong nagluluto ng hapunan para sa pamilya. Nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho o nagliligpit ng mga kagamitan sa bahay. Isulat ninyo kung ano ang inyong ginagawa. Tinitiyak ko sa inyo na bawat isa sa inyong kwento ay mahalaga sa akin. Huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pang mga phoenix ang magising at muling lumipad. Naway baunin ninyo ang katatagan ni Winona sa inyong pagtulog at magising kayong may bagong ningning sa inyong mga mata. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento. Tadhana ng Phoenix ang muling paglipad ng Reyna Paunawa. Nawa, ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang binuo para sa inyong aliw at upang maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.